May schedule kaming biyaheng Infanta kasama si Ian tsaka si Ken. Ayun ako si Saji sasama. So, ito, yung kasing Rouser 200, medyo matangkad yun tsaka medyo naka-attack yung formation niya. Sabi ni Ian, nahihirapan siya kasi medyo nakasubsub yun. Tsaka parang nakadamba sa sa driver yung yung back ride. Kaya medyo mahirap yun. Mas gusto niya tong red na to. Kaya lang nagloloko yung carburetor. Medyo malayo yung pupuntahan namin, parang around 150 km one way. So mahirap magsiraan sa Marilake dahil hindi naman laging available yung pagawaan, tsaka maabala lang kami. Yung motor ni Ken na 152 keyway, bago pa yun kaya walang problema. Pero itong 135 na to, 2013 pa to, tsaka nagloko to simula nung pinasok namin ng general na karto parang yung lubak-lubak na na malikabok. Doon to nagloko kaya bumili ako ng bagong carb. Pero yung bagong carb hindi ko siya masyadong naitono, no? Kaya parang hindi siya tune up. Kaya sabi ko, tinune up ko to kanina, tinry ko. Mukhang nag-successful naman. Ayan, nakakit nga ako sa bundok ng Monterey Sierra Madre. So pag pinaspasan mo to, puro pataas to. Pag pinaspasan mo to, kaya to ng mga 30 minutes, no? 30 minutes hanggang makabalik sa bahay. Itong loop na to, ang tawag dito yung Monterey AFP Modesta Loop. So lumalabas parang mga 35 kilometers lang to. So kung papaspasan, dito tinetesting yung mga motor kasi sobrang tarik. So kita nyo naman, hindi naman nagloko. Kaya lang parang may kutub ako alam niyo yun, yung parang kinukutuban ka na, parang masisiraan ka pa, no? May pang-ayos naman, kaya lang minsan pagod ka na sa biyahe, no? Pagod ka na, minsan nga bubulkanize lang, hindi pa mabulkanize dahil sa sobrang pagod nauwi na lang sa running flat kahit na may bago kang interior o may bago kang pampatch, no? Nakakapagod na rin minsan sa biyahe, kaya sana walang aberya, no? Kaya duda ako rito, alam mo yun, pakiramdam mo sa motor mo pagka mayroon ka nararamdaman na sira, di ba? Parang feeling lang, no? Pero kita nyo naman, tumakbo ng maayos, wala namang problema, no? Mabilis, malakas. Pero iba kasi power nung 200 parang nasanay na ako sa 200 ngayon may back ride ako. Total, nagbiyahe na kami ni Ken, no? Nung last week. Kailan ba yun? Oo, Saturday morning biyahe kami. Kahit naman magkaiba kami ng power, marunong kami magantayan, kaya okay naman, nakabiyahe naman kami, hindi naman hassle, no? Medyo nauna lang yung 200, tas nag-aantay ng konti, yun. Tapos maya andyan na siya. So palagi ko yun na lang Rouser 200 ang dadalhin bukas. Pero mukhang okay naman to, wala namang problema, na natuno na rin ang gusto yung yung carb. Kasi ito alam niyo yung mga Rouser 135, meron tong auto choke. Alam niyo yung auto choke? Ang choke nito hindi manual, hindi kagaya ng mga Honda na pag kina-choke mo may kable kang bubuksan, di ba? Sa carb. Ito hindi, meron siyang electronics na siya ang mismo mag-choke. Tas hanggat di ba siya tapos magpainit ng makina, hindi under yung motor. Para siyang magre-rev up na. Parang siya magre-rev ng kusa niya. Wala kang gagawin, i-rev niya yung engine ng matagal. Siguro mga 1 minute. No, yung reklamo ng mga user ng mga LS135 na bakit daw may auto choke, no? Wala tayong magagawa, ganun ang sabi nila. Para kasi experimental bike to nung 2013. Experimental kasi nga may auto choke, di ba? May fast light, may kill switch, may looking glass sa engine, tapos 4 valve to. 4 valve, no? Tapos dual spark plug. Isipin nyo, 135, dalawa spark plug, no? Hanggang ngayon, pag sinabi mo yun sa mga tao, hindi sila maniwala na may ganun pala. Isipin mo, maliit na mo to, dalawa spark plug, di ba? Yun yung Rouser, yung tinatawag lang DTSI technology. Dual spark. Tapos yun namang Rouser 200 is triple spark, tatlo spark plug. Imagine that, no? Sasabihin nila, bakit? Di naman kailangan tatlo spark plug. Pinapalakas nga yung kuryente. Ganun na nga ginagawa ng mga ibang nag-upgrade, di ba? Yung mga tinatawag nilang SGS technology, di ba? Nilalakasan nila yung kuryente. Kasi may epekto. Lumalakas yung makina. So yun ang kwento. Tignan nyo, naka-loop ka agad, Ang bilis, di ba? Pinas forward ko. Bilis, naka-loop ka agad. O, kita mo, nakauwi na ako sa bahay. That's it, kita mo? Bilis magsalita, nakauwi na.